Hi guys, this is Dr. Jerome Johnson from RT Vision Care Clinic and I'm a licensed optometrist. And in this video, pag-usapan natin kung paano ba ang tamang pagsusuot ng contact lens. So turuan natin kayo kung paano magsuot ng tamang contact lens, ano ba yung mga kailangan natin i-prepare bago tayo magsuot agad ng ating mga contact lens sa ating mata. So, unang sa lahat, prepare mo muna yung mga gamit na kailangan natin. Una, kailangan natin ng towel. So, ready natin yung towel. Kailangan din natin ng tissue, yung contact lens solution, contact lens case, and syempre, contact lens din natin. Sa paggamit ng contact lens, meron tayong dalawang rules na kailangan sundin. Una, kailangan hygienic ka. Pangalawa, bawal yung tamad. So una, kailangan hygienic ka. Kailangan yung kuko mo hindi mahaba. Kasi pag mahaba yan, pag tendency mo sinusuot mo yung contact lens, pwedeng magasgas yung cornea natin at pwedeng magka-scar or pwedeng magkaroon ng mga problema. Isa pa, yung kuko natin, may pumapasok ng mga germs doon, minsan hindi natin nakikita. So pwede siyang magkaroon din ng infection yung mata natin. Kaya maganda, hygienic tayo. Bago tayo magsuot din ng contact lens, kailangan malinis yung kamay natin. So mamaya, punta tayo sa sink, maghugas tayong kamay. At pangalawa, bawal yung tamad. Bawal yung tamad, kailangan lagi nating lilinis yung contact lens natin. Kailangan bago mo siya suotin, linisin mo. Pag tinanggal mo, bago mo ilagay sa case, linisin mo rin siya. So ngayon, tara na sa sink. Ngayon, tapos na tayo maghugas ng ating kamay, kaya natin buksan yung ating contact lens. Alisin ko ulit sa lamin ko. Unang tatandaan nyo, bago kayo magsuot ng contact lens, check nyo muna yung expiration date. Ito yan. So, expiration date ng contact lens ko is December 2018 pa siya. So, bagong-bagong gawa. Matagal pa yung expiration niya. At yung kulay ng aking susuotin ay midnight blue. At isa pang tatandaan nyo, kung may grado yung mata ninyo, kailangan tatandaan nyo kung ano yung contact lens nyo para sa right eye at para sa left eye. Lalo na kung magkaiba yung grado. Kung same yung grado, okay lang na magkapalit. Pero pag magkaiba yung grado, kailangan tignan mo yung grado na ilalagay mo dun sa mata mo na yun. Okay? Ngayon, buksan na natin. So, unang rule, bago suot yung contact lens, kailangan linisin natin siya. So, ano man yung excess, itong tubig na to, itatapon mo yan. Hindi mo yan gagamitin dahil yan na yung solution mo. Okay? So pagkatapon natin, kailangan natin siyang linisin ng solution natin. Sa paglilinis ng ating ng contact lens, i-wash mo lang siya ganyan. So, paano natin malalaman kung baliktad ba yung contact lens natin? Kasi mahalaga na pag nilagay natin yung contact lens natin, tama yung contacts natin at hindi baliktad. So, una, pwede mong gawin yung taco test na tinatawag kung saan i-curve mo siyang ganyan. Kailangan nakapasok siya, parang taco yung shape niya. Okay? At isa pang paraan yan, kailangan yung curve nito, hindi siya yung parang nakabukang ganun. Kailangan nakapasok yung curve niya. Parang ganito. Yan. Pag baliktad kasi siya, pag ganito yung tsura niya. Ayan siya. Kung pansinin mo yung edge niya, nakabukang ganun. Andun, nakapalabas yung, ano niya, yung curve niya. Unlike pag hindi siya baliktad, ayan, nakapasok yung curve niya. Tapos pag tinako-test mo siya, magsasalubong yung edge to edge. So, tama na yung ano natin. Pag nagtako-test ako, nakapasok siya, nagsasalubong yung dalawang edge. Tapos, ang gagawin natin ngayon, ito ilalagay natin sa may hintuturo natin yung contact lens. Ganyan. Yan siya. Tapos, itong middle finger natin, gagamitin natin siyang panghila sa ating eyelids. Kasi isang kamay natin, pantaas naman dun sa upper eyelids natin. Ganyan. Tapos ito yung gagamitin natin pampasok sa contact lens. At isa pa para malaman mo kung baliktad o hindi yung contact lens. Pagka baliktad kasi, pagkasuot mo pa lang hindi komportable, mahapdi siya sa mata. Ito hindi siya mahapdi. Pero normal na, naluluha ka kasi nag-insert ka ng foreign body sa loob ng iyong mata. Gusto yung kulay nito ah. Ang ganda ng midnight blue. Ito siya.
The same way sa isang mata, ganun ulit yung gagawin natin. So, tapon lang uli natin to. Hindi mo i-reserve, hindi mo i-recycle yung solution dito sa lalagyan. So, tatapon natin siya. At same way, linisin. Same procedure, kailangan mong gawin yung taco test para lang ma-sure mo kung tama ba or hindi ba siya baliktad. Ito, tama naman siya. Dahil mas sanay kong gamitin yung right hand ko, so right hand yung gagamitin ko. Pero depende sa inyo, pwede nyo rin gamitin yung left hand kung sakaling sanay din kayo sa left hand. Okay? So, ito na siya ulit. Susuot natin ngayon yung contacts natin sa left eye natin. So, ganoon pa rin yung middle finger, panghihila natin siya dito sa lower eyelids. Isang kamay, panghila sa upper eyelids. Tapos, tingin ka lang sa malayo, diretso lang. Tapos, ipapasok mo lang yung contacts mo dito. Dahan-dahan lang ulit. Pag nag-fit na, dahan-dahan mo ipikit yung mata mo. Yan. Ganun lang kadali mag-fit ng contact lens. Make sure lang na nagagawa natin yung paglilinis ng ating contact lens bago natin ikabit. At pag tinanggal naman natin siya, lilinisin din natin. So, ngayon, paano naman tanggalin yung contact lens natin? Pero bago lahat, make sure bago mo tanggalin yung contact lens mo, malinis din yung ating contact lens case. So, dito sa contact lens case natin, huwag kayong manghinayang sa contact lens solution nyo. Mura lang naman yung contact lens solution, huwag yun ang tipirin. Kasi, pag tinipid nyo yung mata nyo at nagkaroon ng infection, kakatipid nyo, recycle yung solution nyo, mas malaki yung gastos. Okay? Kaya gagawin natin ngayon, gamit itong contact lens solution. Yung gamit natin palang contact solution is all-in-one. Multi-purpose na siya. Nandito na pang linis, pang disinfect, pang ano na rin siya, pang lubricate na rin siya. Pero meron ibang mga contact lenses solution na merong certain na nakadesign siya pang linis lang. So hindi mo siya pwedeng gamitin pang lubricate sa mata mo. And usually, pag may dry eyes kasi, merong certain contact lens na pwede mong gamitin. Since pandemo lang naman to, hindi to fit sa aking mata talaga. Okay, so next, lilinisin natin siya with our contact lens solution. Huwag kang manghihinayang sa contact lens solution. Ang mahalaga, malinis natin siya. Gamit din ito. Hindi natin sasabunin, hindi tayo gagamit ng running water, kundi gamit yung solution. Okay, para lang mo lang siya hinugasan. Tapos pag nahugasan mo na siya, ang next natin is kailangan mo siyang punuin ng contact lens solution. Dahil dyan mo ilalagay yung contact lens natin. Kailangan puno. Okay? Kasi pag konti lang yan, may tendency na pag nilagay mo na dyan yung contact lens mo, pag konti lang yan, pwede mag-evaporate yung solution. Pag bukas mo dyan, dry na yung contact lens mo. So, paano tanggalin? Okay, so pag alis naman ng contact lens, ang kailangan pa rin, itong middle finger natin, pang dito pa rin siya sa may panghila doon sa lower eyelids natin. Tapos, yung up, yung kabilang kamay natin para sa upper eyelids. And then, itong dalawa, itong index finger natin tsaka itong thumb natin, yan yung gagamitin natin panghila. At kailangan titingin ka sa taas, tsaka mo hihilahin. Tsaka mo siya hihilahin. Ito na siya. Ngayon, natanggal mo na siya. Mahalaga na bago mo siya ilagay dito sa solution na giniready mo, kailangan mo siyang linisin ulit. Linisin mo siya ulit. Huwag manghinayang sa contact lens solution at huwag maghinayang magpalit ng solution dun sa case natin para maiwasan natin yung mga infections or mag-build up ng virus, ng bacteria na pwede natin kasi may transfer sa mata natin. So after natin mahugasan, pwede mo na siyang i-submerge dito. Tapos tandaan mo lang kung anong, kasi kung may grado, hindi pwede mabaliktad siya. So tandaan mo lang kung pang right eye siya, hanapin mo yung takip mo may nakalagay na right eye. Saka mo siya i-cover. So make sure lang na, again, remind ko lang mahalaga bago tayo magsuot ng contact lens. Yung dalawang rules natin, bawal yung tamad, tapos kailangan hygienic tayo. So kada gamit natin ng contact lens natin, kailangan palitan natin yung solution na nasa case. At bago mo isuot, kailangan itapon mo kung ano man yung excess solution mo
na pinagbabaran mo, kailangan itapon mo siya. Okay? At bago mo ulit isuot yung contact lens mo, kailangan lilinisin mo ulit siya. Same procedure tayo lagi. Kailangan andun yung kasipagan natin sa paglilinis ng contact lens natin bago natin isuot, at pagtanggal natin bago natin balik sa case, linisin pa rin ulit natin. At dapat lilinisin natin yung case natin lagi. Okay? Dahil pag hindi natin yung ginawa, yun nga, maraming pwedeng mangyari sa mata po natin na pwedeng mag-lead sa pagkabulag. At isa pa, ang contact lens po ay hindi pwedeng itulog. Merong mga contact lens na nakadesign siya na itutulog mo siya, pero yung mga regular contact lenses na available sa market, hindi po siya pwedeng itulog. Kasi may tendency na pag tinulog po natin yung contact lens, magkaroon ng hypoxia sa loob ng mata natin or lack of oxygen na tinatawag na pwede mag-lead ng blindness po sa mata natin. Kaya hindi siya pwedeng itulog. At pwede rin kasi na habang contact lens natin, nalulubricate siya pamamagitan ng luha po natin. So pag nakapikit tayo at natutulog tayo, hindi po nagpo-produce ng tears sa mata natin. So pwedeng dun siya matuyo. Pag natuyo po yung contact lens, sobrang brittle niya. Para siyang babasagin na konting hawak mo lang nababasag siya. At pag dun siya nabasag sa mata natin, delikado po yun. Pwede tayong mabulag din. At yun nga din, isa pa, kailangan ng bakit kaya mahalaga na laging nililinis yung contact lens is simply because maiwasan natin yung mga eye infections. Kasi pag nagkaroon ng infection yung mata natin, pwede rin tayo mabulag. Isa pa, pakita ko sa inyo, ito yung isang contact lens ko na matagal kong ginamit ito. Mga 1 year siyang na-stock. Kasi hindi ako mahilig mag-contact lens kasi kami dry eyes ako. At mas gusto ko yung salamin. So ito, hindi ko na siya nalinis mula nun. Tignan nyo, kadiri siya. Kita nyo ba yan? Parang mayroong mga nag-build up na. Hindi natin alam kung ano yun. Kaya mahalaga everyday nililinis natin yung contact lens natin. Ano naman siya? I-zoom in mo. At ito, yung bago yung contact lens solution, puno siya. Pero sabi ko na sa inyo, nag-evaporate din po yung contact lens solution natin sa loob ng case. At kita mo yun. Kita mo yun? Yan yung iniiwasan natin. Bakit namin sinasuggest na laging linisin yung contact lens natin? Ito totally nag-evaporate na siya. Tignan mo yung contact lens natin. Ito yung sinasabi ko kanina na madali siyang masira, madali siyang mapunit pag nag-dry na siya. Hindi na siya flexible at madali siyang mapunit na. Pag sobrang dry pa nito, para siyang glass na mababasag na lang siya. Pero ito, kunyari may tendency na bago pa yung contact lens mo, nag-evaporate lang. Once na sinubmerge mo ulit siya sa loose solution, kaya lang kailangan mo siyang linising mabuti. Pero ito, pag sinubmerge ko to, lalambot ulit siya, pwede na ulit siyang gamitin. Kaya lang medyo matagal na siyang na-stuck dito, kaya hindi ko na siya gagamitin. Tatapon ko na to. At tignan mo rin yung nandun. Diba? Kadiri. Ito matagal na to. Tsaka hindi ako pwede mag-contact lens. So nung ginamit ko siya last year, after 1 year, almost dry na siya. Yung isa meron pan laman pero hindi na ganun kadami. At yun nga, merong kayong nakikitang lumulutang-lutang. Yan yung mangyayari sa contact lens nyo if hindi nyo laging nililinis yan. Tapos hindi kayo lagi nagpapalit ng contact lens solution. Whatever bacteria na meron dyan, nalagay mo sa mata mo, and yun yung delikado. Kaya po, we recommend na laging nililinis yung contact lens po natin bago gamitin at bago ilagay sa case, at kailangan laging nililinis yung case. At isa pa, nakalimutan ko sabihin kanina na ang case po natin hindi rin po ito nire-recycle pag expire na, kasi di ba may mga contact lens sa 1 month mo lang siya gagamitin. Meron tayong mga disposable contact lens. Pag expired na yun at nagamit mo ng case, kasama po itatapon yung case, hindi siya pwedeng ulitin. Okay? At yun na nga yun guys. Pero isa pa ulit paalala, kailangan if you're planning na mag-contact lens, mas maganda if you will get it sa mga licensed optometrists kasi they will check yung measurement ng mata natin. Kasi bago tayo, kanina di ba may pinakita ko sa inyo, may mga parameters tayo na mga base curve, yung diameter, yung grado din ng mata natin, sine-check yun dun. Meron tayong machine na pan-check dun para mas okay kasi yung mga contact lens na tailor-made kaysa yung mga ready-made ng mga contact lens. At isa pa, huwag mong ipapahiram kahit kanino yung contact lens mo. It is part of our hygiene din kasi, at ituring mo yung contact lens mo na parang toothbrush mo na hindi mo pinapahiram sa ibang tao. Okay? Kasi isa pag mode of transmission ng mga bacteria yung paghihiraman ng contact lens. Okay? At yun lang. I hope meron kayo natutunan sa video natin na ito. At see you on next.